Ayun, hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon dahil tunay, hindi po coincident yung aming hindi po kami nag-usap sa topic namin. So si B-Boy ay take heart. I've overcome the world, sabi ni Jesus. But Sister Emma, yung mga sabi diyan, yung grabe kasi dito sa yung faith, ito yung pagiging sure sa mga inaasahan nating mangyayari. At pagiging sigurado sa mga bagay kahit hindi natin nakikita. So ibig sabihin, dito po kasi sa Pinoy version, ang kitang-kita natin yung kaibahan ay yung totoong meaning ng verse 1 ng Hebrews 11. So ngayon po, hindi po kami talaga nag-usap. Ang aking title today ay Faith Over Fear. Kung makikita nyo, para makita nyo, ipakita ko po. Ayan o. Faith over fear. Hindi po kami nag-usap ha. so, so ngayon, talagang this is the will of God. So ngayon, lalo pa natin tignan kung ano yung faith na ito. Ano ba talaga itong faith na ito? Sabi po sa 46, Psalm 46, tignan natin. Naniniwala po ba tayo na kakampi natin ang Panginoon? Amen. So, sabi po sa 46, Psalm 46 verse 1, ang sabi diyan, awit awit yung buong chapter na po ng 46. Ang Diyos ang takbuhan natin at ang nagbibigay ng lakas. Laging ready tumulong pag may kaguluhan. Kaya hindi tayo matatakot kahit lumindol. Kahit gumuho ang mga bundok at lumubog ang ilalim ng dagat, kahit magwala at magalit ang mga alon, at sa hampas nito, mayanig ang mga bundok. So, dyan muna tayo sa first 3 verses. Ano ba itong faith? Ano ba itong, ngayon po, takot, nabanggit ang takot dyan. Kaya ang title ko ay Faith Over Fear. Alam natin, di ba, sa kanina, ilang beses nang nasabi ni Sister Emma, na yung situation po natin ngayon ay balot po tayo sa takot. Sa totoo lang, aminin man natin o hindi, bawat araw na ating sasalubungin ay meron po tayong takot na dala-dala. Yan at dapat nating mo-overcome. I-overcome natin ngayong gabi, paano natin ito mapapagtagumpayan? Paano natin ito, kasi di ba, tayong mga magulang, sa anak na lang natin eh. Kahit naman na sa school yan, nag-aalala pa rin tayo eh. Nandun pa rin yung isip natin sa ating mga anak. Kahit na sabihin nating stable yung mga kapirahan natin, yung mga resources natin, may takot pa rin, di ba? Amen po? So sa mundo natin, balot na po ito ng takot. So many things have changed, ika nga, dito sa ating mundo. And so many fears have increased sa realidad na ating kinalalagyan ngayon. Napakaraming dahilan ng ating takot, hindi lamang, di ba, gera sa Israel at Ukraine, Israel, sa Russia at Ukraine, sa Israel at saka sa Gaza, na ngayon ay ginagera pa rin, hanggang ngayon hindi pa rin tapos eh. Balot pa rin tayo ng takot. And we live in a world filled with fear. So ngayon po, but as people of faith, ano ba yung dapat nating respond? Paano po ba tayo dapat tumugon sa ating takot na yan? Paano yung tamang tugon? Yung tamang tugon. Ngayon, nasisindak pa rin ba tayo sa takot? Nadadala pa rin ba tayo ng takot? Umamin tayo. Sabi natin, malakas ang loob natin. Hindi. Pero sa totoo lang, kaya sabi, pero ngayon talaga, tignan natin. Paano? Kailangan natin, kasi tayo, we are trying na ma-overcome yung fears na yan sa ating sarili. Meron naman tutulong sa atin. Di ba? Yun ang nakakaligtaan po natin sa totoo lang. We are trying lahat ng best mo, lahat ng kalagayan mo, lahat ng tinatangkilik mo or sabi mo kaya mo, pero hindi mo pala alam yung tamang response. Nawawala tayo doon. Nawawala po tayo sa focus ng paanong tamang response ng fears natin, yung ating takot. We are surrounded by fears. Sa ating pamilya na lang eh. Kahit hindi ka na lumayo, sa pamilya pa lang natin. Takot tayo. At totoo lang, aminin natin. Then ngayon,
Paano? Then, narito ang guide. Our passage today talaga, this evening is kakampi natin ang Diyos. Alalahanin po natin, nakakampi natin ang Panginoon. Kung meron tayong dalang Bible, di ba? Basahin ulit natin. Tignan natin, paano pa ang verse na yan? Paano ba natin, ngayon, yung verse na yan daw, una po nating titignan dyan, kasi nga, dahil mayroon po tayong takot, we need to remember the presence of God. Andyan, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Remember lagi, yun ang ating tatandaan lang. Kasi kulang tayo doon sa pag-remember na yun. Minsan nga, yung natin, pagtututbrush, nakakalimutan natin. Joke lang. Pero, joke lang po yun. Pero sa totoo lang, hindi po natin naaalala ang presensya ng ating Panginoon, which is available 24/7. Naniniwala po ba tayo na ang presence ng ating Panginoon ay available right away? Always ready nga po, 24/7 ang presence ng ating Panginoon sa atin. Ganon niya po tayo kamahal. So, we is struggling. Nai-struggle po tayo sa ating fear na ito, over faith. Alalahanin natin na palagi na meron tayong takbuhan. Remember the presence of God. Yung meron tayong takbuhan at handang tumulong sa ating mga kalagayan. So remember, yung presence po kasi ni Lord ay hindi kayang limitahan ng kahit sino pa man. Naniniwala po ba tayo doon? Yung presensya ng ating Panginoon, walang makapaglimita na kahit sinong tao. Everywhere, kahit na tumago ka pa sa yungid, tumago ka sa kuweba, kahit saan ka ba, tumago ka sa napakakapal na bakal, hindi ka, yung presensya ng Diyos ay nasa iyo. Naniniwala po ba tayo doon? Yung presensya niya. Kaya, that faith is kailangan nating ilagay doon sa puso natin. Kailangan manatili po yung faith na yun. Yung takbuhan natin, handang saklolo. Sabi niya, sabi po sa verse 1, because His presence brings with peace. Dahil doon sa presence niya, dahil doon sa faith niya, na nananatili sa atin, nagkakaroon po tayo ng peace, ng kapayapaan sa ating puso, sa ating isip. Kaya nga, His name, kasi nga, di ba? Kaya tinawag na Emmanuel kasi God is with us. Amen? God is good, Father. Kaya nga, God is perfect, Father. God understand our fears, understand our, nauunawaan niya tayo as children of God. Lagi niya po tayong nauunawaan. Never niya tayong hindi naunawaan sa ating mga kalagayan. Ganun po ang presensya ng ating Panginoon. Kung yung batang tumatakbo nga, di ba, sa daddy niya, sa bata na natatakot, di ba? Tatago yan sa silong ng mama niya kapag nakaduster. Di ba? Tatago yan kasi may fear siya. Meron siyang kanlungan. Ganun dapat tayo sa ating Panginoon. Kumanlong tayo sa Panginoon kasi yung presensya niya hindi po nawawala. Nane-neglect lang natin, napapabayaan lang natin, nakakalimutan lang po natin, which is nag-grip ang Panginoon dyan. Inuuna pa natin lumapit sa iba kaysa sa Panginoon na nandyan naman yung presensya niya. So, amen po. So, remember the presence of God. Di ba, ganito nga. Sa Old Covenant po kasi, kung ating mapapansin, yung presence ng Panginoon, nung tinayo yung tabernacle, nung naglalakbay yung mga Israelites, anong nangyayari doon noon? Ultimo si Moises hindi nakapasok sa tabernacle, di ba? Kasi yung glory ni Lord, pag nandun sa iyo yung glory ni Lord, kahit ikaw hindi ka mismo makakalapit, si Moses nga hindi nakita ang Panginoon. Kasi nga, siya glorious God talaga. Hindi talaga natin titigan. Hindi titigan man ng ating Panginoon, hindi natin makakaya. Grabe ang kapangyarihan ng ating Panginoon. So ngayon po, pinakita lang ng presensya ng Panginoon, which is yun yung dating Old Testament type natin. Ngayon, ang Holy Spirit ang namumuhay sa atin, which symbolize yung Holy Spirit na yung covenant ni Jesus Christ, iniwan niya para sa atin. Yung Holy Spirit na yon na nananahan po sa atin. Yung laging pinasabi po ni Bishop na Holy Spirit, yun po yung nananahan. Yun po yung umaakyat sa langit, hindi po yung ating physical body. Di ba po? Yung presensya ng Panginoon ay nasa atin na nag-grieve kapag nakakagawa tayo ng kasalanan, nakakagawa tayo ng pagsisinungaling, nakakasagot tayo sa mga magulang,
nag-grieve. Yun yung Holy Spirit na nananahan po sa atin. Yun po. He wanted for us to know that He doesn't want us, kasi kailangan niya talaga na malaman natin na yung presensya natin, yung presensya ng Panginoon ay nariyan. Hindi natin dapat yun baliwalain. Gusto po ni Lord na alam natin na kasama natin siya forever. Amen po ba? Gusto ni Lord yun sa atin. Kasi nga, di ba? Basta kay Lord, ganito po yan. Basta kay Lord, may forever. Ewan ko lang sa forever nyo. Di ba po? Yung forever ng iba, sinasabi, ikaw, B-boy, may forever ka na ba? Wala pa. Wala pa siya. Si Jesus ka mo. Nasabi lang natin. So, si Jesus ang ating forever, di pa po? Kasi yung presensya niya, never pong nawala sa atin. Amen? So, yun po, napakabuti ng Panginoon. Yung goodness po kasi ng ating Father ay nariyan lagi. Because we are walking by faith. Sabi po ni Sister Emma, we are walking by faith and not by sight. Hindi natin kasi nakikita ang presensya ng Panginoon. Kaya dapat, we need to walk by faith. Yun nga yung ina-emphasize kanina ni Sister Emma. He reminds us that scriptures over and over talaga na yung salita ng Panginoon, di ba? Kanina sa Hebrews 11:1, yung faith na yon ay dapat maniwala tayo na kahit hindi pa natin nakikita, ay dapat maniwala na tayo. Nuulit-ulit na po yan. So, magkaiba ang writer dito ha. Kung ating maano yung Hebrews is kay Paul, kinikilalang kay Paul ang sumulat. Pero yung sulat ni David po dito sa Psalm 46, di ba? Puro faith over fear ang kanilang turo sa atin. Amen? So, yun po. Yan po ang kailangan nating madala. Yung presence siyang Panginoon. Wag po natin yan iwawaglit. Wag po natin talagang kumbaga parang ano yan companion na natin. Kasama natin palagi. Partner natin ang Holy Spirit. Ano man yung ating ginagawa, ano man yung ating mga alalahanin talaga. Kasi talaga, hindi po talaga as tao, as human, we are weak. Napakahina po natin at limitado. Nasabi na prayer ni Sister Tony. Talagang limitado po tayo. Pero once we enter the presence of God with us, hindi na, never talaga, sabi nga kagabi, never natin dapat i-underestimate yung presence ng Panginoon. Hilingin lang natin Never naman tayong hihindian ng Panginoon Never po. So ngayon po, kung makikita natin ang presensya ng Panginoon, sabi ko sa sagot ko kanina, bakit meron kang faith? Bakit kaya? Kasi naniniwala tayo na yung faith natin ay mayroong kapangyarihan. Merong power. Ibig sabihin, yung power na yan, hindi po kilikili power. Ano po yan? Yung power po na yan ay galing mula sa ating faith. Dapat po, bigyan natin ng kapangyarihan yung faith na yan na ating pinanghahawakan. So ngayon, yung power po na yan, ano ba yung power na yan? Remember the power of God. Sabi nga, God is stronger than anything that come our way. He has the power to protect us in this life, but even more than that, He has the promise and the power in our lives to protect us for all of eternity. Ngayon po, to remember the power of God, God is not only with us. Remember yung presence kanyan. God is not only with us. He is stronger than anything that come our way. Tingnan natin yung verse 4 to 7 ng Psalm 46. Ano sabi diyan? May ilog na nagpapasaya sa city ng Diyos, sa banal na tirahan ng pinakamataas na Diyos. Nandun ang Diyos sa city na yon. Never yung mawawasak. Iingatan niya yon pagsikat pa lang ng araw. Nagkagulo na ang mga bansa, bumagsak ng mga kaharian, nagsalita ang Diyos at matakot ang mundo. Kakampi natin si Lord na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ni Jacob ang ating takbuhan. Napakalinaw. Makapangyarihan sa lahat.
Sinabi na. So, we need to remember the power of God. So, yung presence niya, kalakip ng power na yan ng Panginoon, ay, sino pa ba, ano pa yung ano natin na yon? Yung faith na yun na pinagsama yung presence at power ng God, anong ano na yun? Ano pang ilalaban ng kaaway? Wala na. Finish na, di ba po? Kapag nandun sa atin yung presensya at power ng Panginoon, never na tayo magagapi ng kaaway. Napakalinaw po niyan. So, He has the power to protect us in this life, but even more than, He has the promise and the power in our lives to protect us for all eternity. So, nakikita po ba natin? Meron tayong supporting verse. Sabi sa Matthew 10:28. Ano po sabi sa Matthew 10:28? Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Salip ang inyong katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. So ibig sabihin, yung kaluluwa sa impyerno ay kaya rin puksain. Kahit maski na sa impyerno pa yan, ay kaya niyang na-overrule niya po lahat ng bagay. Kahit na heavens and earth saka impyerno, overrule po ng ating Panginoon. Nasa kanyang kapangyarihan, nasa kanyang power din po lahat. Nakapaloob din po sa kanya lahat ng bagay. Maski impyerno, kasi gawa niya lang din po yan para kay Satanas. Amen? Our God is mighty to save. He is our Savior for eternity. And He is preparing a glorious home, a glorious city for His people when He returns. Ang tanong, makakasama ka ba sa city na yon? So, samahan po natin ng faith na yan. Ayan, kaya tinatawag po natin yung glorious city na yan, yung sa bahay ng Panginoon, kapag nasa kapiling na po natin siyang glorious city na tinatawag. So, kasama ka ba doon? Nasaan ngayon ang faith mo? Amen po? Tingnan natin. Ito pang merong isang illustration dito. Ito yung napakagandang illustration nung dalawang martir, si John and Betty Stam. Nung sila daw po ay nag-missionary sa China, sila ay nilabas sa kulungan para i-execute. Now, ang nangyari, tinanong siya nung mga kasama niya nakakulong kasi i-execute na sila, aalisin na siya doon sa kulungan. Ang tanong nung kasama niya na prisoner, saan kayo pupunta? Sabi niya, hindi ko alam dito sa mga guard na to kung saan sila pupunta. Pero ako, alam ko ang aking pupuntahan. Nagets po ba natin? So yung power na paniniwala niya doon sa faith na yon ay nandun sa kanya. Maski kapadayan, i-execute niya na siya execute for death yung missionary na yon. This is galing po ito sa US na papunta sa China nag-missionary. Ito si John and Betty Stam. Kung makikita natin yan, ay missionaries po yung mga yan. So ngayon po, pinakita lang nung dalawang martyrs na ito at pinanindigan nila yung kanilang faith. Grabe po sila maninindigan. Faith over death, saka life over death, yung kanilang pinagdaanan. So pinakita nila na ang Diyos, alam nila kasi kung saan sila pupunta. Alam nila kasi nga, di ba yung power na tinatawag po dito, yung power po talaga na aking ini-emphasize, yung power ni Jesus na overcome niya yung kamatayan. Kasi nga, di ba, nag-resurrect up 3 days. Walang ibang magawa po. Yung power na magawa nun na kahit na sinong tao, Jesus lamang po. So yung power na pinapakita po dito, alam kasi niya na kaya akong buhayin ni Jesus through His power, through His kapangyarihan. Amen po? Ganun po kalupit yung kanyang pananampalataya. Ganun po katindi. Sana ganun yun. Dumating man sa execution ng mundo, dito sa mundo natin, sana, Lord, kaya nating ipagtanggol yung ating faith. Kaya po ba natin? Panindigan po natin yan. Kasi tayo lang po talaga ang nagsisikap na makilala ang ating Panginoon. Kasi nga sila, kilala nila Kaya na nilang ipagtanggol life over death. Sila po ay walang takot talaga. Kasi nga, pupunta sila. Protected na kasi sila People do not
Your death. You know, the more the enter ng Jesus, baka gusto pumunta sa ayaw na matay. Hindi, joke lang ha. Totoo lang. Tinan mo, natatawa kayo. Alam nyo, turo eh. O, tinatanong ngayon, gusto nyo mamatay? Wala sumas. Hindi yung biro. Kasi tayo, mas pa rin tayo eh. Takot to. O, nasaan? Nasaan? So po dan tayo mag-stand dun sa faith po natin. Remember the power of God that He resurrect after 3 days. Yun na po yun eh. Itong mundo na to talaga is temporary. Eternal yung ating asamin. Napakasarap lang po isipin na alam natin kung saan tayo pupunta. So ngayon po, ito pa isang halimbawa ng fears. Ito kasi, alam niyo po ba yung kwento na si Jesus ay sumakay sa bangka? Oh, anong ginagawa ni Jesus? Sumakay sila sa bangka kasama yung disipulo. Nasaan si Jesus? Tulog. Nagpa-power nap. Nagpa-power nap siya, oh. Di ba? Nagpa-power nap si Jesus. Kaya niya mag-power nap. Kasi nga, panatag siya eh. O, anong turo po doon? Natakot yung mga disipulo, di ba? They trouble. Nag-trouble ng kanilang mga puso. Lord, hindi mo pababayaan mo na lang po kami, hindi mo kami liligtas. Pero si Jesus, anong ginawa? Oh, you little faith. Napakaliit ng pananampalataya mo. Wag po sanang ganun ang sabihin sa atin ni Jesus. Wag po sanang humantong doon sa point na ganun na ikaw, disipulo ka na. Ginagamit ka na. Napakaliit pa rin ng pananampalataya mo. So, never po natin dapat, disciple na po yun. Disciple na po yun, remember. So ngayon, ano ang ginawa ni Jesus? Yung power niya, pinatigil yung bagyo, pinatigil yung unos. Baka kayang patigilin ng Diyos ang ating mga unos sa buhay. Amen po? Kaya niya yan. Bagyo nga, kaya niyang patigilin doon sa dagat na nanggagalit. Yung pangangailangan pa kaya natin? Yung mga needs pa kaya natin na napakasimple? Di ba po? So never po tayo dapat umasa sa mundo. Doon po tayo sa power ni Lord. Kasi nga, disciples marveled and fearful. Tinanong pa nga sila, sino kaya itong taong to? Diba? Who? Sabi sa, disciples marveled or they fearful of Jesus. Who is this man? Napatanong ang mga disciple. Napatanong. Who is this man? Na kaya niyang pakalmahin. Kaya niyang pahintuin yung dagat. Kaya niyang, di ba? Meron pa dyan eh. Alam ba natin na kung ano yung kaya nang gawin ng Diyos na sinasamba at pinaglilingkuran natin? Yung patay na si Lazarus, saan ka? Sa gawa nun. Kita niyo yung power ni Lord? Ganun po siya ka-powerful. Si Lazarus ay pinabangon na makikita natin po ang kaibahan ng ating Panginoon. He has the power of everything. And ang katotohanan po kasi talaga, yung fear po na meron tayo, too little. Too little lamang. Yung fear na yan ay napakaliit pang sa Panginoon kasi nga kaya lang gawin lahat. Buhayin ang patay. Never nating ang tanong, do we fear for our soul for facing judgment? Natatakot po ba tayo na pag humarap tayo sa judgment, natatakot po ba tayo? Yan po ang ating gagawin talaga. Ngayon, yan yung ating, once kaharap na natin anong ginawa mo nung nasa lupa ka? Nako, lahat tayo hindi makasagot. Yuyuko na lang siguro tayo sa ating Panginoon. Kasi ngayon talaga, napakahina lang po natin sa harap ng Panginoon. Yung sabi nga ni Paul, pero ganito kasi, yung turo ng linggo, ito yung sagot dyan. Para malugod sa iyo ang Panginoon, ang turo ng linggo? Do not ashamed of the gospel. Because it holds the power of God for salvation for everyone who believes. Yan ang sagot natin kay Lord. Lord, I'm not ashamed of the gospel. Because there is power of God. Nandun. Mawawala lang ang takot natin when we meditate of the power of God that is greater than everything in our lives. All power, all authority belongs to Jesus. Siya lamang. Dahil sa pangalan ni Jesus, demons. Amen po ba? Sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Amen? So ngayon po,
Remember natin, ano ang una? The presence of God and the power of God. Ngayon, huli na po ito. Remember, we need to remember the providence of God. Naniniwala po ba tayo dito na ang ating Panginoon ay mapagkalinga, mapagmahal? Ang Tagalog po ng providence ay kalinga ng ating Panginoon. Nandun lagi, kinakalinga tayo ng Panginoon. Even nung hindi pa tayo nakakakilala sa Kanya, kinalinga niya na tayo. Even nung tayo ay sobrang nasa mundo pa lang, kinalinga na tayo ng ating Panginoon. Kasi nga, siya ay sobrang makapangyarihan. Ano sabi sa Psalms 46, 8-11? Ang sabi dyan, tara, tignan nyo ang mga ginawa ni Lord. Ang tindi ng mga ginawa niya sa mundo. Napapagod sa buong mundo. Isira niya ang mga pana, binabali ang mga sibat, at ang mga shield, sinunod niya. Ang sabi niya, iti ang laban. Ako ang Diyos, dapat nyo malaman. Ako ang pinakamataas ng masa. Ang pinakamataas sa buong mundo. Kakampi natin si Lord na makapangyarihan. Diyos ni Jacob, ating buhay. So ngayon po, yung evidence na tinuturo ito, yung ruling ni Lord, yung pinakamataas na kapangyarihan Lord, binibigay niya rin. Pagkingan niya sa akin, kaya niyang i-rule ang nangyayari sa buhay. Galot, lahat ng ating pinagdaraan, trials man, pagsubok man, breakups man yan, kagalingan yan, na lahat na lang ng aspeto ng buhay at detalye ng buhay ay kinakalinga pa rin ni Lord. Kanya niya tayo alalayan. Kanya tayong inaala. Kasi nga, ano siya rules. He rules lahat of all events of our lives. Over lahat. He rules all the events of our lives. Events, ha? Every moment and event of our lives. Na o-over po ni Lord yan. At one word, di ba? At one word, Lord, sa gusto Russia at Ukraine, kaya, di ba? At one word of the Lord, ikagagaling sa kasal natin. Di ba? Patay, pinuhay. Isa tayo na lamang po. Napaka-powerful po ng ating Panginoon. So ngayon po, that He is sovereign over all things nga, ang kanyang paghahari ay higit sa lahat. Ang nga ng Diyos ay uncontrollable. Naniniwala ba tayo? Hindi natin kayang kontrolin ang kalinga ng Diyos. So doon po tayo manalig. Yung faith po na yon na uncontrollable sa buhay natin, dahil panghawa po natin faith na yon. Never na makokontrol sino man. Ang biyaya ng Panginoon sa iyo, habag ng Diyos sa iyo, ang awa at grasya ng Panginoon ay never makokontrol ng sino man. Ikaw po talaga ang makasap nun kapag ikaw ay ating Panginoon. So, pag sinabi niya kasi, talaga, gagawin ni Lord. Naniniwala ba tayo doon? Na kapag sinabi niya, ay gagawin niya. Diba? Ano sa Proverbs 33? Isagawa ng tao ang palabunutan. Ngunit si Yahweh lamang ang may kapasyahan. Proverbs 6:33. Sinasagawa ng tao ang palabunutan. Ngunit siya lang ang huling kapasyahan. Napakalinaw. Diba? Sabi pa sa Proverbs 21:1. Anong sabi sa Proverbs 21:1? Hap ni Yahweh ang isip ng isang hari na naibang niya ito kung saan niya igawin. Nakikita niyo po yun? Lahat ng hari, lahat ng presidente, lahat ng mga naghiharian ating mundo ay kaya niyang kontrolin. His watch lang lahat. Diba po? So, our lives are not made of unrelated events. Lahat ay control niya. Diba? Talagang hindi, life is made of divinely decreed moments written out by the hand of God Almighty. Ang buhay po natin ay nasa order ng Panginoon. Nasa kanyang mga kamay, nakasalalay lahat ng pangyayari. Every bullet nga Ang bawat bala, kaya niyang salagin, kaya niyang alisin sa'yo, kaya niyang ipawi sa iba. Every bullet, every flat tire, kaya niyang iliko yung manubela mo doon sa mga bagay na ikakadisgrasya mo. Diba? Every nuclear threat ay kaya niyang dalhin sa dagat. Di ba po? Control niya. Every lindol, every death, every single of our moment of our lives. Every second
is under the careful watch and under the sovereign hand of God. Napaka malawak ng ating Panginoon. So yung faith na yan over fear ay hindi niya never na matatalo. Dapat faith ang nangingibabaw doon sa fears natin. Ang kailangan natin ilagay at itanim lang natin sa puso natin yon. So, sa bawat pangyayari, ito lang naman, sa bawat pangyayari na ating nararanasan, meron purpose si Lord, meron siyang order, meron siyang plano, that He is in control. Kasi nga, yung character ni Lord ay never talaga natin control. Ito lang, sa huling natin, God can use it for our good, for His glory. Even ang buhay natin ay talagang kanyang nasa may lang talaga. And even our presence here today, ang Gilbert, yan aksidente. Ang ating pagpunta dito sa ating Bible study, hindi po aksidente. Order ni Lord, lahat yan. Lahat sa kanyang mga kamay is not accident ang bawat nangyayari sa ating buhay. God has a clear message for you today, kaibigan, kapatid, that He wants to remind us, remind you, remind me, ganon. The worries of your heart, alam niya. So, meron tayong worries of heart, pero alalahanin natin ang presence, ang kanyang power, at ang kanyang providence. Maganda po na maalala natin lagi yan. Alam niya kasi, yung nasa puso natin is either pangamba or pasasalamat. Nandun tayo sa dalawang yan lang eh. Pangamba or pasasalamat. At ang maganda po dito, He cares. Care niya tayo ni Lord eh. Is under tender and loving care. 'Di ba? Nasa TLC ang kanyang patnubay ng ating Panginoon. Dahil ang Panginoon natin ay mabuti. Amen po ba? So sa Diyos po ang lahat ng pinakamataas na papuri.